Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. Ang kwentong ibabahagi ko ay halos 4 na dekada na rin ang nakararaan. 13 taong gulang ako noon, isang dalagitang walang gaanong kamalayan patungkol sa mga bagay-bagay, subalit sa paglipas ng panahon, isang kaganapan ang hulma sa aking mga pananaw at buong pagkatao. Napagpasyahan noon ng aking mga magulang na dumalaw sa lalawigan ng Samar upang ipagdiwang ang ika-negatibo 80 na kaarawan ni Lola Rosa, ang lola ko sa mother side. Kaya't pansamantala muna naming nilisan ang lungsod ng Maynila upang bumiyahe patungo sa nasabing lugar. Tanda ko pa, sabik na sabik ako noon sapagkat makakasama ko ulit ang mga pinsan kong doon nakatira. Sa kanilang 3 magkakapatid, si nanay lang ang napahiwalay sa poder ni na lolo't lola dahil napilitan siyang sumang-ayon kay tatay na rito sa Maynila manirahan sapagkat dito lumaki si tatay at dito siya nakahanap ng trabaho. Palaging abala ang mga magulang ko noon dahil tutok na tutok sila sa trabaho, kaya't madalang lamang kong bisitahin namin sina lolo't lola at ang aking mga pinsan. Bago ang araw na yon, ang huling punta ata namin sa Samar ay noong 12 pa lamang ako, bali 5 taon din ang lumipas bago kami muling nakadalaw roon. Nang makarating na kami sa partikular na baryo kung saan nakatayo ang bahay nila lolo't lola, agad namin silang sinalubong ng mahigpit na yakap. Namigay rin kami ng mga pasalubong sa mga pinsan ko. Kahit hindi kami palaging nagkikita-kita, malapit pa rin kami sa isa't isa at nagtuturing kaming tila ba tunay na magkakapatid. Dahil kinabukasan pa naman ang kaarawan ni Lola Rosa, inanyayahan ako ng mga pinsan kong maglibot-libot sa lugar. Sakto pat may sayawan sa karatig baryo buhat ng piyesta. Basta ba't mag-iingat kayo ha, pagsapit ng 1-0 umuwi na kayo, bili ni Itay nang ipagpaalam ako ng mga pinsan ko. Nakailang ulit ding humingi ng permiso ang mga pinsan ko at mabuti na lamang at makukulit sila at napilitan na lamang si tatay na pumayag. Mahigpit kasi sa akin ang mga magulang ko, lalo na iyang si tatay. Nag-iisang anak pa naman din ako kaya nga kahit ako ilaking syudad, hindi ko nakahiligan ng gumimik at gumala. Hindi ko rin pinayagan ng ilang lalaking sumubok na umakyat ng ligaw dahil paniguradong hahabulin lamang sila ni Itay ng itak. Hindi ako sanay sa mga matao, may ingay na lugar kaya't nakabuntot lamang ako sa mga pinsan ko habang pinapanood ang ilang grupo ng kabataang sumasayaw sa harapan. Napakalakas ng tugtog, dumagdag pa ang hiyawan ng mga tao dahil sa mga mananayaw na nagpapasiklab sa unahan. Ilang minuto pa, tumigil ang tugtog at sandaling namayani ang katahimikan. Ito na ang inaabangan ko, natutuwang saad ng pinsan kong si Sofia. Nangunot lamang ang noo ko sa sinabi niya hanggang sa tumugtog ang "E-Close to You" ng The Carpenters. Hindi katulad nung naunang tugtog na animo makabasag tenga, nagsimulang pumunta sa harap ang ilang binata't dalaga at lahat sila ay kasama ang kani-kanilang mga kapares. Ang mga lalaki, nakahawak sa bewang ng babae, at ang mga babae na may nakapatong ang magkabilang palad sa balikat ng lalaki, magiliw silang nagsasayaw at napagtanto ko na lamang ang sarili kong nakangiti habang pinagmamasdan sila. Kaya pala tuwang-tuwa ang pinsan kong si Sofia sapagkat pagkakataon niyang makasayaw ang kanyang kasintahan. Pumunta rin sila sa harapan at sumayaw sa himig ng kanta. Sa hindi kalayuan, isang binata ang nasilayan kong naglalakad papalapit sa aking direksyon. Hindi nga akong nagkamali, ako ang kanyang pakay. Inilahad niya ang kanyang kanang kamay at inaya akong makipagsayaw. Nag-aalangan pa ako noong una dahil hindi ko pa nararanasang makipagsayaw, ngunit kalaunan, pumayag din ako. Nanginginig ang aking mga tuhod habang dahan-dahan kaming naglalakad patungo sa harap, dumako ang kanyang mga kamay sa aking baywang at marahan kong hinaplos ang kanyang balikat. Dinig na dinig ko ang malakas na dagundong ng aking dibdib sa kabila ng malakas na tugtog at ingay ng mga tao. Habang sumasayaw kami, nagwika siya ng isang katanungan. "Dayo ka lang dito no?" Ang katunayan kakauwi ko lang dito sa Samar galing Maynila, tugon ko naman dito. Kaya pala, ano palang pangalan mo?" Sunod niyang tanong, hindi naman ako nag-atubiling magpakilala sa kanya. Pagkatapos kong ipaalam ang aking pangalan, siya naman ang sunod na nagpakilala. Ayon sa kanya ang pangalan niya ay Pedro, 16 na taong gulang at residente ng mismong baryo kung saan naganap yung sayawan. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Pedro. Nasabi ko sa kanyang sa karatig baryo lamang ako nanunuluyan sa bahay ng lolo at lola ko. Ang sabi naman niya, dadayo siya sa amin paminsan-minsan upang kitain ako. Nang matapos ang kanta, nahinto na rin kami sa pagsasayaw. Inimbitahan ako ni Pedro na gumala,
Marami siyang alam na kainan at handa siyang magbayad para sa aming dalawa. Tumanggi naman ako at sinabing nakabantay sa akin ang mga pinsan ko at dapat 9 oras pa lamang ay nakauwi na kami. Naunawaan niya naman daw at gagawa na lamang umano siya ng paraan upang magkita kami ulit. Pagkatapos noon ay naghiwalay na kami ng landas, nag-aya ng umuwi ang mga pinsan ko sapagkat batid nilang mapapagalitan kami nila tatay kapag hindi kami sumunod sa usapan. Mula ng gabing yon, hindi na mawaglit sa aking isipan si Pedro. Ang kanyang malaanghel na mukha ay ang dahilan kung bakit nahihirapan na akong makatulog. Siguro ay buhat ng aking murang edad kung kaya't madaling nahulog ang aking loob. Hindi rin kasi siya katulad ng ibang mga kalalakihang nanligaw sa akin. Simple lamang siyang manamit, ngunit may taglay siyang angking karisma. Napakaganda rin ang kanyang mga mata sa malapitan at dumagdag pa ang kanyang matangos na ilong. Dahil hindi naman uso noon ang mga telepono, wala kaming kakayahan upang makapag-usap kapag malayo sa isa't isa, kaya't umaasa na lamang akong dadalaw si Pedro sa aming baryo upang magkita kaming muli at hindi nga ako nabigo noong sumunod na araw. Nagtulong-tulong na sa pagluluto ang pamilya namin para sa paghahanda ng kaarawan ni Lola. Marami-rami rin ang putahing aming inihanda dahil imbitado ang lahat ng kapitbahay dahil sa dami ng hugasang ginamit sa pagluluto. Naubusan kami ng tubig kaya't nagboluntaryo akong umigib sa may posong ilang metro din ang layo mula sa aming bahay. Tanga ng isang munting timba, isang lalaki ang aking nakasalubong sa gitna ng daan. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtantong si Pedro ang lalaking yon. Salamat naman at nakasalubong kita. Ikaw pa naman ang pakay ko sa pagpunta ko rito. Masayang wika niya, ipinahayag ko rin ang aking pagkagalak sa muli naming pagkikita. Bakit ka nga pala may dalang timba? Tanong niya, sagot ko na mag-iigib ako ng tubig sa may poso. Kinuha niya ang timba mula sa akin at sinabing siya na lamang ang mag-igib at magbubuhat ng timba patungo sa bahay namin. Dahil napakarami ng tao sa bahay, hindi na napansin ng aking mga magulang si Pedro, kaya't kampante ako. Pinatuloy ito. Inalok ko siya ng pagkain galing sa handa at nag-usap kami sa balkonahe. Abala sa pakikipag-usap sa kanilang mga kaibigang dumalaw sina inay at itay at ang mga pinsan ko na may abala sa pagkain. Maya-maya pa, dumating ang isang matandang lalaking kasing edad lamang ata nila lolo at lola. Nang makita ito'y agad na umalalay ang aking mga magulang at pinapasok ito sa loob. Napag-alaman kong amigo pala ito nila lolo at lola, kaya naman dumalaw ito para sa kaarawan ni Lola Rosa. Narinig ko ring tinawag siya ni Itay sa pangalang Mang Jose. Inabot ng gabi ang mga bisita sa bahay dahil sa inuman at kantahan sa karaoke. Napatagal din ang pananatili roon ni Pedro na hindi napapansin ng aking pamilya. Tumambay kami sa likod ng bahay kung saan walang tao. May isang malaking punong mangga roon at naupo kami sa lilim nito habang nag-uusap patungkol sa buhay ng isa't isa. Sandali lang ha, kukuha muna ako ng isang basong tubig sa loob. Nauuhaw kasi ako Bilin ko kay Pedro sa kalagitnaan ng aming pag-uusap. Tumango ito kaya tumayo na ako upang pumasok sa bahay. Sa aking pagtayo, nahagip ng aking mga mata si Mang Jose na nakatayo sa isang makulimlim na sulok at animoy nakatuon sa amin ang atensyon, pero hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy sa paglakad. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ang baso, ngunit nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Mang Jose sa aking likuran. Muntikan ko pang mabitiwan ang babasaging baso na hawak ko. Layo-layo mo ang lalaking iyong iha, may nararamdaman akong masama sa kanyang presensya, wika niya sa malalim na boses. Napakunot ang aking noo sa sinabi niya, sa isip-isip ko'y wala naman siyang karapatang husgahan ng ganoon si Pedro. Ang tanging naging tugon ko na lamang sa matanda ay pagyuko ng ulo at akma na sana akong lalabas ng kusina nang muli niya akong binalaan na layuan ko si Pedro. Hindi ko ito binigyang atensyon dahil ngayon musmus pa lamang noon ang aking kaisipan at likas na may katigasan ang aking ulo dala ng tukso. Nagbalik ako kay Pedro, napabalikwas ako sa aking nadatnan, hawak-hawak niya ang isang buhay na manok habang siya'y naggangalit, hindi maipinta ang ekspresyon ng kanyang mukha, halat ring mahigpit ang hawak ng mga kamao nito sa katawan ng manok. Bumalik ito sa wisyo nang mapansin ang aking presensya, agad niyang binitawan ang manok at pilit nang umiti sa akin. Nagulat ka ba sa nakita mo? Pasensya na, sinusuri ko lang itong manok. Mahilig kasi akong mag-alaga nito katwiran niya. Nakahinga naman ako ng maluwag, akala ko kasi nung una may balak siyang masama. Nagpatuloy ang pagdalaw sa akin ni Pedro, ngunit nananatiling palihim ang aming pagkikita,
Minsan ay tumatakas pa ako sa gabi para lang makapag-usap kaming dalawa. Dumadaan ako sa bintana at sa kabutihang palad hindi ako nahuli nila inay at itay. Inaamin ko ngang nagpadala ako sa kapusukan. Hating gabi noon, wala nang makikitang taong dumaraan sa kalsada maliban sa amin ni Pedro na magkahawak kamay. Opo, opisyal na magnobyo at nobya na kami nung mga panahong yon. Siya ang kauna-unahan kong nobyo, kaya't sinikap naming hindi makarating sa aking mga magulang ang namamagitan sa aming dalawa. Sa pagtahak namin ng daan, dalawang matitikas na mga lalaki ang aming nakasalubong. Sila'y pawang mga lasing base sa paraan ng kanilang pagkilos at sa bote ng alak na tangan nila. Nakasukbit ang kanilang mga braso sa balikat ng isa't isa, at tila ba anumang sandali babagsak sila sa lupa. Nakaramdam ako ng kaba nang huminto sila't bumaling sa amin ni Pedro. Ay ang ganda ng kasama mo ah, wika ng isa sa kanila habang ika-ika. Si Pedro ang kinakausap niya, ngunit nakuro ang hintuturo nito sa akin. Hindi namin pinansin ni Pedro ang dalawa at nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Napahigpit ang kapit ko sa braso ni Pedro dala ng pangamba. Matitipuno kasi ang kanilang mga katawan at talaga namang nakakaangat ang pisikal na katangian ng mga ito kung ikukumpara kay Pedro. Hindi pa nakontento ang dalawa, hinigit nila ang braso ko at hinipuan ako sa dibdib. Mula sa pagiging kalmado, agad na nagpalit ang timpla ng mukha ni Pedro. Nagingit-ngit ito sa galit at matapang na inambahan ng suntok ang dalawa, ngunit katulad ng inaasahan, walang naging pantapat ang kanyang kakarampot na lakas sa angking lakas ng dalawang lasing. Sa huli ay nagtamo lamang siya ng sugat sa sulok ng kanyang labi habang nakahanda sa kalsada. Dahil walang katao-tao sa lugar maliban sa amin, nabigo kaming makahingi ng tulong. Nang magsawa sa panghihipo ang lasing, nagpasya na ang dalawang lalaking lisanin kami ni Pedro. Ngunit bago nila tahakin ang salungat na daan, ininsulto pa nito ang nobyo ko kasabay ng malakas na tawa. Labis na awa ang naramdaman ko noon para kay Pedro habang tinutulungan ko siya sa pagtayo. Makukuha rin ng mga yun ang hinahanap nila, wika niya sa pagalit na tono. Pinunasan niya gamit ang kanyang palad ang mansa ng dugong nagkalat sa sulok ng kanyang labi at saka inihingi ng paumanhin kung hindi niya nagawang pigilan ng mga iyon mula sa panghihipo sa akin. Pinaalalahanan ko naman siyang wala siyang dapat na ihingi ng tawad at iminungkahi ko na ring ihatid niya na ako pauwi. Nung sumunod na araw, ipinagtaka ko kung bakit mailap sa akin ang isa sa mga pinsan kong si Juan. Mas bata ito sa akin at nung mga panahong iyon ay 14 na taong gulang ito. Hanggang sa humingi ito ng pabor sa akin na kung maaari ba'y mag-usap kami ng pribado. Pinagbigyan ko naman siya't inanyayahan ako nito sa loob ng silid. Ate, nakita kasi kita kagabi, tumakas ka mula sa bintana ng bahay, tapos sumama ka roon sa lalaking naghihintay sa iyo sa labas. Saad nito, pinandilatan ko ito ng mga mata nang marinig ang sinambit niya. Kung ganon, may nakakaalam na pala ng mga pinaggagawa ko. Hinawakan ko si Juan sa kanyang magkabilang balikat at ibinunyag sa kanya ang lihim na relasyon namin ni Pedro. Wala na rin namang saysay kung itatanggi ko pa ito sa kanya dahil siya na mismo ang nakahuli sa amin. Pero ate, hindi ka maniniwala sa isisiwalat ko sa'yo tungkol sa tunay na pagkatao ng nobyo mo. Nag-aalangan na tugon ni Juan, pinagtaasan ko siya ng kilay habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. Pati rin ba naman si Juan ay hinuhusgahan ang pagkatao ni Pedro? Hindi ako interesado sa sasabihin ni Juan dahil alam kong kung paniniraman ito'y pawang kasinungalingan lamang. Kilala ko si Pedro bagamat higit 1 linggo pa lamang kaming magkakilala. Huwag mo na lang sabihin kung paniniraman yan, pangunguna ko sa kanya, subalit umiling-iling lamang si Juan at minandang akong makinig sa sasabihin niya. Ayon sa kanya, ang nobyo kong si Pedro ay nagmula sa pamilya ng mga aswang. Napasinghal ako sa rebelasyong iyon, hindi ako naniniwala lalo pat laki akong Maynila at hindi naman uso roon ang mga usaping aswang o elemento. Subalit porsigido si Juan na kumbinsihin ako. Ay ang kanyang kaklase na ninirahan sa parehong baryo, kung saan nakatira ang pamilya ni Pedro at sila mismo ang nakasaksi sa kung paanong magbagong anyo ang mga ito nung isang hating gabi. Wala naman silang mailatag na sapat na ebidensya upang patotohanan ang pagiging aswang ng pamilya ni Pedro, ngunit natitiyak umano nilang hindi ito ordinaryong mga nilalang. At naniniwala ka naman sa mga sabi-sabi, panenermon ko kay Juan, bumuntong hininga ito simbolo ng kanyang pagkairita dahil hindi gumagawang maniwala sa mga sinasabi niya. Basta sinasabi ko sa'yo, layuan mo ang lalaking yon. Pasigaw na sabi ni Juan. Hindi ako nakinig kay Juan, hindi ko rin pinaniwalaan ang kanyang bintang sa nobyo ko. Nabulag ako ng sobrang pagmamahal, ngunit unti-unting nagkaroon ng kabuluhan ang lahat. Nung araw ding iyon,
umugong ang balitang may dalawang lalaki sa aming baryo ang natagpuang patay sa damuhan sa gilid ng kalsada. Hindi na nga umano mamukhaan ang dalawa dahil sa hindi na mabilang na sugat sa iba't ibang parte ng mga katawan nila. Lumantad na rin ang kanilang mga lamang loob. Ang nagpatunay sa kanilang pagkakakilanlan ay ang ilang pirasong damit na natagpuan sa tabi ng kanilang mga bangkay at ang dalawang bote ng alak. Karma siguro nila yan mga manyakis ang mga yun Singhal ng pinsan kong si Sofia nang pag-usapan naming magpipinsan ang tungkol sa pagkamatay ng dalawang biktima. Magtigil ka nga, respeto pa rin kina Mang Pablo at Mang Luis, depensa naman ni Juan. Pablo at Luis ang pangalan ng mga biktima, batay sa kanilang paglalarawan, hindi malayong ang dalawang biktimang ito ay ang parehong mga lalaking nakasalubong namin ni Pedro nung isang gabi, ang mga lalaking nanghipo sa akin. Ngunit nakapagtataka naman ang kanilang biglaang pagkamatay. Doon nagsimulang mamayani ang misteryo, saka ko unti-unting napagtantong mayroon niyang mali sa mga kaganapan. Dumalaw kami sa burol ng mga biktima upang iparating ang aming pakikiramay, kahit ang totoo'y wala akong maramdamang simpatsya para sa kanila. Nakita ko roon si Mang Jose, hindi ko alam kung ano ang kanyang relasyon sa dalawang lalaki, ngunit ipinagkibit balikat ko na lamang ito. Lumapit siya sa akin at nanghingi ng pabor na kung maaari ay mag-usap kaming dalawa ukol sa isang partikular na bagay at hindi ko naman ito tinanggihan. Wala akong relasyon sa mga namatay, pumunta lang ako rito upang makausap ka. Wika ni Mang Jose sa mahinang boses, magalang ko siyang tinanong kung ano ang aming pag-uusapan. Sa kanya isiniwalat ang isang bagay na lalong gumulantang sa aking pagkatao. Nasaksihan niya ang pagpaslang sa dalawa at ang salarin sa likod nito ay isang nilalang na may hindi pangkaraniwang itsura, may matatalas na mga kuko, matutulis na mga pangil at mabalahibong katawan. Nang matapos nitong paslangin ang dalawang lalaki, nagbagong anyo ito bilang isang ordinaryong tao at hindi umano siya nagkamali sa kung sino ang kanyang nasaksihan, si Pedro. Si Pedro ang aswang na kumitil ng buhay ng dalawang biktima. Dagdag pa ni Mang Jose. Matagal niya nang minamanmanan si Pedro mula ng araw na nakita niya itong kasama ko dahil sa masamang aura na taglay ng presensya nito. Si Mang Jose pala ay isang dating antinggero at may angking kakayahang tuklasin ang misteryong ikinukubli ng mga pambihirang uri ng nilalang. Magmula noon, nabawasan ang aking tiwala kay Pedro. Sa huling pagkakataon, pumayag akong magkita kami ulit sa kasagsagan ng hating gabi dahil nais kong kumpirmahin ang kanyang tunay na pagkatao. Habang nilalasap namin ang masarap na simoy ng hangin, nag-ipon ako ng lakas ng loob na itanong sa kanya ang isang katanungang matagal nang gumugulo sa aking isipan. Tama ka, nagmula ako sa pamilya ng mga aswang. Malamyan niyang tugon na parabang inaasahan niya na matutuklasan ko rin ang tungkol dito kalaunan, subalit pinapangako kong tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi mababago ng aking pagkatao ang tunay na nararamdaman ko para sa'yo, wika niya pa. Hindi na ako nagpadala sa pagkakataong yon, iginiit kong kailangan na naming tapusin ang aming relasyon. Paulit-ulit niya akong pinakiusapan, ngunit hindi ako nagpadala sa kanyang pagmamakaawa. Kalaunan ay pumayag din siya sa aking naging pasya. Ay kung ito raw ang mas makakapagpagaan sa aking kalooban, ay tatanggapin niya ang huli naming naging pag-uusap bilang magnobyo at magnobya. Nagpasya sila inay at itay na iwanan muna ako sa poder ng lolo at lola ko habang inaasikaso nila ang kanilang negosyo sa Maynila. Napapansin kasi nilang mas maayos umano ang kalagayan ko sa probinsya, pero pagkatapos ng isang buwan kong pamamalagi roon, susunduin naman nila ako agad. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang sumama ang aking pakiramdam, naging madalas ang aking pagsusuka at ang pananakit ng aking ulo. Akala ko nung una ilagnat lamang ito, ngunit lumala ang pagiging maselan ko sa mga putahing nakahain sa mesa. Napansin din nila lolo at lola at ng mga pinsan ko ang pagiging pihikan ko pagdating sa pagkain. Tanda ko pa kung paanong diretsahang tinanong ako ng lolo ko noon kung nagdadalang tao ba raw ako habang naroon kami sa loob ng silid. Ngunit kahit ako mismo, hindi natitiyak ang tunay kong kalagayan. Sa pagkakatanda ko kasi isang beses lamang naming ginawa yon ni Pedro. Hindi ako umimik kaya't inulit ni lolo ang tanong. Ang mga pinsan ko na may nakasilip sa may pintuan, bakas ang pag-alala sa kanilang mga mukha. Bakit hindi mo magawang itanggi ng diretsahan kung hindi ka nagdadalang tao? Ibig sabihin ba nito may gumalaw na sayo? Muling tanong ni lolo sa mas lalong pagalit na tono. Hindi ko na napigilan ang pagbuhos ng mga nangingilid na luha sa aking mga mata. Sa nanginginig na boses ay ibinunyag ko ang tungkol sa relasyon namin ni Pedro at isinalaysay kung paano kami nagkakilala hanggang sa kung paano kami natapos.
Ipinabatid ko sa kanila ang tunay na pagkatao ni Pedro na lalo pang ikinadismaya at ikinagulat ng lahat maliban kay Juan na dati pang alam ang pagiging aswang ng dati kong nobyo. Inimungkahi ni Lola Rosa dadalhin muna ako sa kumadrona, baka raw may pag-asang hindi ako buntis, ngunit maski ang kumadronang sumuri sa aking kalagayan ay pinatotohanan ang aking pagdadalang tao. Nakiusap ako kila Lolo at Lola na huwag munang ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol doon dahil tiyak na ikakagalit nila ito ng lubos, buti na lang at napilitan silang sumangayon. Hindi ko rin nasabi noon kay Pedro ang tungkol sa anak naming dalawa. Muntikan na ring sugurin ni Lolo si Pedro, ngunit nang lumao ay napagtanto niyang mas makabubuti kung hindi na nito malaman ang tungkol sa aking pagbubuntis upang tuluyan na akong makalayo mula rito. Nanatili ako sa poder nila Lolo at Lola habang nasa sinapupunan ko ang anak namin ni Pedro. Isang gabi, nagulat kami sa malakas na kalampag mula sa aming bubong na ero habang nakahiga ako sa pagitan nila Lolo at Lola. Ang sabi ni Lolo may aswang daw na balak puntiryahin ang sanggol sa aking sinapupunan. Tumayo si Lolo at kinuha ang itak na nakasilid sa ilalim ng katre bilang sandata laban sa aswang. Hanggang sa muli naming narinig ang malakas na kalabog sa aming bubungan, parang dalawang lalaki na naglalaban, lumipat ang ingay sa lupa. Sumilip kaming tatlo sa bintana at nasaksihan ng dalawa kong mga mata ang dalawang hindi pangkaraniwang nilalang na sinusunggaban ng isa't isa. Ang isa ay lalaking kawangis ng lobo at ang isa na may mayroong mahabang dila na parang sa isang tiktik. Pakiusap, huwag ang anak namin ni Maria Inay, biglang wika ng lalaki habang patuloy sa pakikipaglaban. Pamilyar sa akin ang boses. Hindi ako nagkakamali, si Pedro yon. Hindi tayo nararapat para sa mga ordinaryong nilalang. Hindi na dapat mabuhay ang anak niyong dalawa, wika naman ang babaeng tiktik. Kung ganun, alam na ni Pedro ang tungkol sa aking pagdadalang tao. Siguro malakas ang pangamoy ng kanyang ina sa mga buntis na katulad ko, kaya naman natunto nito ang aking kinaroroonan, dahilan upang mapagtanto ni Pedro na nagdadalang tao ako. Tumatangis ako habang pinapanood silang nakikipagbuno sa isa't isa. Nakiusap ako kay Lolo na tulungan si Pedro, ngunit walang sapat na lakas si Lolo, lalo't matanda na siya. Ilang dali pa, nagtagumpay si Pedro na ibaon ang kanyang matatalas na mga kuko sa dibdib ng kanyang ina na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa. Unti-unti itong nawalan ng malay hanggang sa tuluyan na itong hindi makagalaw. Napaluhod sa lupa si Pedro habang hinahaplos ang mukha ng kanyang ina. Patawad inay, hindi ko sinasadya, wika niya habang humihikbi. Kumaripas ako ng takbo papalabas ng silid upang lapitan ang lalakit hindi na ako napigilan nila Lola at Lolo. Tinawag ko ang pangalan ni Pedro sa tunong may bakas ng paglingap, alagaan mo ang ating anak Maria, aking mahal, pagkatapos bitawan ng mga salitang ito, gamit ang sarili niyang mga kuko. Ginilitan niya ang kanyang lieg at tumagas ang dugo mula sa kanyang balat. Mabilis akong humakbang papalapit sa kanya, ngunit huli na. Maakay ko ang kanyang walang buhay na katawan. Kinitil niya ang sarili niyang buhay matapos mapaslang ang kanyang ina. Pinalaki ko ang aking anak ng walang presensya ng isang ama, sa kabila ng pagkadismaya ay natanggap din ito ng aking mga magulang kalaunan, bagamat lingid sa kaalaman ng aking anak ang tunay na pagkatao ng kanyang hindi nakilalang ama. Palagi kong pinapaalala sa kanya na ang pag-ibig ko na para sa kanyang ama ay isa sa mga bagay na ituturing kong yaman magpahanggang sa walang katapusan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Maria ang inyong kaistorya. Isang mapagpalang araw po Kuya Chris, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Roberto. Yan po ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Hilig ko ang hiking at camping, madalas akong mag-solo mag-ampon tuwing weekends, salip na sumama ako sa aking mga kaibigan upang mag-happy-happy, ay nasa mga camping site ako at nagre-relax. Mas gusto ko ang ganoon dahil nababawasan ng stress at negativity sa sistema ko sa tuwing ginagawa ko ito. Isa sa mga hindi ko malilimutang pangyayari sa buhay ko ay nang mag-camp ako sa isang maling bundok. Taong 2001, mula sa Valenzuela ay bumiyahe ako sakay ng aking motorsiklo papunta sa isang camping site sa Tanay Rizal. Walang nakakapasok na sasakyan sa lugar kaya kinakailangan ko pang iwan sa isang parking area sa ibaba ng bundok ang aking motorsiklo. Naroon na din sa lugar ang registration office para sa mga umaakyat ng bundok kaya naman dumiretso na ako dito. Walang tour guide doon dahil hindi naman kalayuan ang campsite. 9 ng umaga nang simulan ko ang trekking paakyat sa camp. Habang naglalakad ay may nakasabay akong isang magandang babae. Alam kong sa camping site din ang punta nito dahil sa malaking bag na nasa kanyang likuran.
Sinubukan kong kausapin ang babae, ngumiti naman ito at nagpakilala ito sa pangalang Diwata. Nakipagkamay ako at nagsabay na kaming maglakad paakyat ng bundok. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Diwata kaya nawala sa isip ko ang paligid. Nang makaramdam ako ng pangangalay ng mga binti ay doon ko na naisip kung bakit napakatagal yata naming makarating sa campsite. Ayon kasi sa detalye na nabasa ko, ay 15 minuto lang ang layo noon mula sa parking area. Nagpalingalinga ako at napansin kong tila nag-iba ang paligid, hindi rin nagbago ang sikat ng araw. Tinignan ko ang relong pambisig ko at nagulat ako dahil hindi na ito gumagana. Nanatili ito sa oras na 9:30 ng umaga. Tinapik-tapik ko pa ang relo at nang hindi pa rin gumana ay hinubad ko na ito at inalog-alog. Automatic ang relo ko at ilang buwan pa lang nang bilhin ko iyon, kaya nakapagtatakang hindi na gumagana. Lumapit sa akin si Diwata at tinapik ako sa balikat sabay aya na magpatuloy na raw kami sa paglalakad para makapag-set up na kami at makapagpahinga. Sumunod ako kay Diwata na hindi pa rin nawawala ang pagtataka sa mga nangyayari. Maya-maya pa narating namin ang isang patag na lugar na may mga nakatayo ng tent, may mga nag-aapoy at naghahanda na ng mga pagkain nila. Kaagad kong inilabas ang tent at itinayo ito. Nang matapos akong mag-set up ay naupo muna ako at pinagmasdan ang paligid. Ramdam ko ang pagtama sa aking pisngi ng mamasamasa at malamig na hangin. Napapikit ako at pinakiramdaman ang kapaligiran. Habang ginagawa ko iyon ay bigla akong nakarinig ng isang boses ng lalaki. Umalis ka na dito habang may oras pa. Napabalikwas ako sa gulat, nagpalinga ako sa paligid at hinanap ko kung sino yung bumulong sa akin, pero wala namang malapit na camper sa akin, maliban kay Diwata na abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Umiti ito sa akin at tinanong kung ayos lang ako, tango lang ang naisagot ko. Muli kong tinignan ang aking relo pero hindi na talaga ito gumagana. Nakaramdam na ako ng gutom ng mga sandaling iyon, kaya sinimulan ko ng ilabas ang mga gamit sa pagluluto upang maghanda ng makakain. Habang nagsasaing ako'y bigla na namang narinig ang bulong na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa. Ramdam na ramdam ko yung hininga sa aking tenga Kuya Chris ng kung sino mang bumubulong na iyon sa akin, ngunit nang lingunin ko ito ay wala naman akong nakikitang tao. Medyo nainis na ako dahil pakiramdam ko ay pinagtitripan ako ng kung sino sa mga naroong kapwa ko camper. Tumayo ako at tinitigan isa-isa ang mga naroon, ngunit ang lahat ay abala at wala ni isa ang lumingon sa akin. Kahit naiinis ako ng mga oras na yon ay pinagpatuloy ko ang paghahanda ng aking makakain. Nang matapos ako sa pagluluto ay hinanap ko si Diwata upang alukin sana na sumabay na sa akin sa pagkain, ngunit hindi ko siya makita. Sinilip ko rin ang kanyang tent pero wala siya roon. Nang pabalik na ako sa aking tent ay nakaamoy ako ng tila may nabubulok na hayop sa paligid. Umikot ako sa tent ko at ganun na lang ang galit ko nang makita ko ang isang patay na pusa sa likurang bahagi ng aking tent. Wala naman ito roon bago ako magtayo ng tent kaya sa galit ko ay sumigaw ako at sinabing ko. Wala silang magawa ay huwag nila akong pagtripan dahil hindi ko sila urungan. Tinignan ko isa-isa ang lahat ng mga tao sa mga nakatayong tent sa hindi kalayuan sa aking pwesto, ngunit ni isa sa mga ito ay walang lumilingon, patuloy lang sila sa kani-kanilang ginagawa, kumakain. Nag-iinom at nagtatawanan ng iba at ang iba na may naghaharutan pa na tila ba hindi nila ako nadinig o nakikita man lang. Lalapit na sana ako sa grupo nang makaramdam ako ng pagtapik sa aking balikat. Paglingon ko ay halos masuntok ko ang taong tumapik sa akin. Isa yung matanda na may gula-gulanit na damit at sira-sirang sombrero na iyari sa buli. Nakatitig ito sa akin at biglang nagsalita na umalis na raw ako sa lugar na iyon habang may oras pa at kung gusto ko pang makabalik sa aking pamilya. Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan, tumalikod sa akin ang matanda, napakaraming ugat ng halaman ang nakadikit sa likod nito at kulay abo ang balat na may naglalabasang insekto. Dali-dali akong pumasok sa aking tent at inayos ang aking mga gamit, itinapon ko na rin ang niluto kong mga pagkain. Nang matiklop ko ang aking tent ay siya namang pagsulpot ni Diwata at tinanong ako kung bakit ako nagliligpit. Pautal-utal kong sinabi kay Diwata ang tungkol sa namataan kong matanda at ang mga sinabi nito sa akin, pero tinawanan lang ako ng babae at tumalikod ito sa akin bago naglakad pabalik sa kanyang tent. Dali-dali naman akong naglakad paalis sa lugar at doon ko lang napansin na hindi pa rin nagbabago ang liwanag ng araw sa lugar. Lilingon sana ako nang makita ko sa isang malaking puno sa aking unahan yung matanda at nagsalita ito na huwag daw akong lilingon dahil hindi na ako makakaalis pa sa lugar na yon.
Kahit kating-kati akong lumingon ay sinunod ko ang sinabi ng matanda at nagpatuloy ako sa paglalakad papalayo sa lugar. Pakiramdam ko noon ay nakalutang ako sa hangin at tila ba walang laman ang aking ulo dahil sa magkahalong pagod at takot sa mga nangyayari sa akin ng mga oras na iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nang makaramdam ako ng pagod ay sandali akong huminto para uminom ng tubig. Nagpalinga-linga ako sa paligid pero hindi ko na makita ang dinaanan namin kanina ni Diwata. Puros malalaking puno at makakapal na halamang gubat lang ang nakikita ko. Nag-umpisa na akong mag-alala sa sitwasyon ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Sanay naman ako sa mga bundok at gubat pero sa pagkakataong iyon ay tila ba nawala lahat ng nalalaman ko. Sinubukan kong maglakad muli at hinanap ang daanan pero hindi ko talaga ito makita. Naghalo na ang nararamdaman kong pagod. Takot at gutom pero pinipilit ko itong hindi indahin dahil sa kagustuhan kong makalabas ng gubat na iyon. Maya-maya pa, hindi ko na kinaya ang pagod at bigla na lang ng dilim ang paningin ko. Hindi ko na rin alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos noon. Nang magmulat ako ng mata ay medyo nanlalabo pa ang paningin ko. Nakakarinig ako ng mga tawanan at kwentuhan sa paligid. Nang luminaw ang paningin ko ay halos mapaluha ako dahil sa pinaghalong kilabot at pagkabigla. Naroon na naman ako sa campsite at nasa loob ako ng aking tent na kanina lang ay niligpit ko na. Bumangon ako at lumabas sa tent. Una kong nakita ang mga niluto kong pagkain. Nakapwesto ang mga ito gaya ng dati bago ko itapon. Nanlalamig na ang buo kong katawan ng mga oras na iyon kasabay ng pakiramdam na naihi at nadudumi na. Ewan dahil siguro sa takot, hindi ko na maipaliwanag kung anong nangyayari kaya dali-dali akong naglakad papalayo sa lugar nang hindi na nililigpit ang aking kagamitan. Habang papalayo ay napansin kong magdadapit hapon na. Lakad-takbo na ang ginawa ko pero tila ba hindi ako nakakalayo sa lugar na yon dahil dinig na dinig ko pa rin ang usapan at tawanan ng mga nagcamp doon. Hindi ko na rin inabala pa ang aking sarili na lingunin man lang ang pinanggalingan ko dahil sa matinding kagustuhang makaalis na roon. Nang makarinig ako ng lagaslas ng tubig ay kaagad ko itong hinanap pero habang humahakbang ako, papalapit dito ay parang papalayo naman ng papalayo ang tunog nito. Manhid na ang aking mga paa at tuyong-tuyo na ang aking lalamunan kaya napahawak ako sa isang malaking puno ng kahoy habang habol hiningang nakayuko. Gusto ko nang umiyak at magsisigaw ng mga oras na yon pero naisip kong wala namang makakarinig sa akin. Dahil sa itsura ng kinaroroonan ko ay alam kong walang sino man ang maaaring maligaw do. Halos mawalan na ako ng pag-asang makakaalis pa ako roon dahil hindi ko na maihakbang ang aking mga paa sa sobrang pagod at gutom. Nararamdaman ko ring anumang oras ay maaari na naman akong bumagsak at mawalan ng malay. Sinubukan kong magdasal pero biglang nawala sa aking memorya ang mga salitang bumubuo sa dasal na Ama namin. Wala akong maalalang kahit anong dasal. Ultimo ang sign of the cross ay hindi ko magawa. Nang muling magdilim ang paningin ko ay huminga ako ng malalim at tumingala sabay pikit ng mga mata. Doon ko lang nabanggit ng buo ang dasal na Aba Ginoong Maria. Nang matapos ko ito ay nakaramdam ako ng ginhawa at pagmulat ko ay halos mapasigaw pa ako nang makita ko si Diwata na nasa aking harapan at nakangiti. Nagsalita ito at tinanong ako kung aalis na daw ba ako nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Alam kong may kakaiba kay Diwata ng mga oras na iyon pero nang inilahad niya ang kanyang mga kamay at sinabing ihahatid niya ako sa daan pabalik ay hindi ako nagdalawang isip na hawakan ang kanyang palad. Pinapikit niya akong muli at inutusang sundin ang lahat ng kanyang mga sasabihin kung gusto kong makaalis ng maayos sa lugar. Sinunod ko si Diwata kahit sobra-sobrang kaba ang nararamdaman ko. Habang naglalakad kami ay muli ko na namang narinig ang kwentuhan at tawanan sa paligid ko. Humawak ako ng mahigpit sa mga kamay ni Diwata at mas diniinan ko pa ang pagkakakapit. Ilang minuto lang at pinahinto na ako ni Diwata sa paglalakad. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko dahil naroon na kami ni Diwata sa paanan ng bundok. Takang-taka ako dahil maliwanag na naman ang paligid at parang hindi nagdaan ang gabi. Napansin ko rin na nasa lapag ang aking backpack. Nakaayos ito na tila ba hindi man lang nagalaw ang mga gamit. Nagpasalamat ako kay Diwata sa paghahatid sa akin. Mumiti lang ito at nagpaalam na at sinabing kailangan niyang balikan ang mga gamit niyang naiwan sa campsite. Napaliko ako ng aking mga palad at napahilot ng mukha habang tinitignan si Diwata na naglalakad palayo. Doon ko din naalalang tignan kung anong oras na, saktong 9:15 pa rin ng umaga, napansin kong gumagana na muli ang orasan. Nang damputin ko ang aking backpack ay isang grupo ng may edad na lalaki ang lumapit sa akin at tinanong ang pangalan ko.
Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi nila, 3 araw na daw nila akong pinaghahanap. Tinanong nila ako kung saan ako nagpunta at nang ituro ko sa kanila ang dinaanan namin ni Diwata, ay napaanganda ng cross ang ilan sa kanila dahil ayon sa mga ito ay sa maling bundok daw ako napadpad. Kilala raw ang bundok na iyon na nangunguha ng mga hikers at campers, tinanong din nila. Ako kung hindi ko raw ba napansin ang barbed wires na nakaharang sa daanan at ang malaking sign na no entry. Nang muli kong tignan ang dinaanan namin ni Diwata, ay laking gulat ko nang makita roon ang isang puting singboard na may nakasulat na no entry. Kaagad akong dinala sa klinikang naroon din sa parking area upang suriin ako. Ayon sa nurse na naroon ay kailangan ko ding magpatingin sa doktor upang makasigurong walang anumang sakit ang nakuha ko sa gubat sa loob ng 3 araw. Ang buong akala ko'y tapos na ang hiwagang dinanas ko sa gubat. Ngunit iyon pala ang umpisa ng dadanasin kong paghihirap. Pag-uwi ko ay kaagad akong nagpa-check up sa doktor. Maayos naman daw ako bukod sa slight dehydration ay wala naman daw silang nakikitang problema. Nang gabi yun ay naisipan kong mag-unwind kaya bumili ako ng beer at cornic. Pumwesto ako sa balkonahe ng bahay namin sa 2nd floor. Habang umiinom ay iniisip ko ang mga pangyayari. Naitanong ko rin sa aking sarili kung sino ba si Diwata at bakit siya bumalik sa lugar na di ko naman mawari kung anong hiwaga ang bumabalot. Habang humihitit ako ng sigarilyo, inada ko ang aking tingin sa tapat ng bahay namin. Bakanting lot ito na ginagawang tambayan ng mga lasinggero sa lugar. May mga kalalakihang nag-iinom roon na hindi ko naman kilala kung sino-sino. Ilang minuto rin akong nakatitig sa kanila at nang tunggain ko ang laman ng aking baso ay isang pamilyar na mukha ang nakita kong nakatayo sa likuran ng isang lalaking nag-iinom. Ito yung matandang lalaking nagpaalis sa akin sa campsite. Nakatitig ito sa akin at ngumisi animoy nakakaloko. Halos masamid ako dahil sa pagkagulat. Dali-dali akong pumasok sa loob ng aking silid at doon ay pinagpatuloy ang pag-inom ng beer. Kaagad naman akong nakatulog matapos kong ubusin ang 1 litro ng beer na iniinom ko at iyon na ang pinakahuli kong naalala dahil ang mga sumunod na bahagi nitong kwento ko ay si inay na ang nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, 12 ng gabing iyon ay bigla daw akong nagsisisigaw. Pawis na pawis at hindi nila ako magising, punong-puno rin ang ugat at dahon ng puno ang aking higaan. Nang huminto raw ako sa pagsigaw ay pinunasan ako ni inay ng bimpo na basa dahil inaapoy na raw ako noon ng lagnat. Dahil sa lakas ng pagsigaw ko ay nagising ang mga kapitbahay namin at kumatok sa bahay. Nakiusap naman si inay sa kumpare niya na kung maaari ay maitakbo ako sa ospital. Pagdating sa pagamutan, nagsimula na raw akong magsuka ng kulay itim na parang burak at may mga kasamang ugat ng halaman. Ayon sa resulta ng isinagawang test sa akin, ay nagkaroon daw ako ng bakterya sa sikmura na maaaring nakuha ako sa pag-inom ng tubig at pagkain ng mga ligaw na halaman sa gubat na hindi na iluto ng maayos. 1 linggo ang lumipas nang magkamalay ako. Hindi ko na maramdaman noon ang aking mga paa at hinang-hina ako. Muling nagsagawa ng test sa akin at nakitang meron akong parasite sa spinal column na posible daw dahilan kung bakit hindi ko maigalaw o maramdaman man lang ang aking mga paa. Halos sumuko na ako noon Kuya Chris dahil sa sinabi ng doktor na mawala man daw ang parasite ay 50 tandang bawas 50 ang tsansa na makakalakad pa ako at isa pa ay napakamahal ng gagastusin sa rehabilitasyon upang makalakad akong muli. Nagtagal pa ako ng higit 2 linggo sa ospital upang maobserbahan. Nang papaubos na ang aming ipon ay nagpasya na akong lumabas dahil parang wala din namang nangyayari sa mga pinapainom na gamot sa akin. Bumagsak na rin ang katawan ko at lumiit na ang aking mga hita at binti. Kinausap ko si inay na baka hindi doktor ang kailangan ko, kundi isang albularyo. Naniniwala naman si inay sa mga ganon, kaya nakumbinsi ko siya at pagka-uwi namin ay kaagad na siyang naghanap ng magaling na albularyo. Una naming nilapitan ay isang manggagamot na taga Cavite. Mataas siyang maningil pero ipinangako niyang mapapagaling ako. Tumagal ng halos 1 buwan ang ginagawang ritual gamutan ng albularyo, pero wala akong nakikitang pagbabago kaya nagpasya akong maghanap ng iba pang manggagamot. Isang kapitbahay namin ang nagtanong kay inay tungkol sa kalagayan ko. Nagrekomenda ito ng isang magaling daw na manggagamot na kilala bilang si Mang Andres. Sinubukang lumapit ni inay sa manggagamot at kaagad naman itong nagpaunlak na suriin ako. Dito namin nalaman na hindi basta-basta ang sitwasyon ko. Kaagad na nagsagawa ng gamutan si Mang Andres at habang nag-uusok maunawaan ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Ayon kay inay ay ilang minuto lang at biglang nagbago ang boses ko. Naging boses matanda ito at galit na galit kay Mang Andres. Alam nilang may kung anong nakasapi sa akin ng mga oras na iyon,
kaya hindi na rin napigilan ni inay ang mapaiyak. Nang sinimulang magtanong si Mang Andres sa nakasapi sa akin ay puro pagtawa lang daw ang sinasagot nito, pero nang bandang huli ay nagsalita din ang dahil sa pagpapahirap ng manggagamot at sinabing kukunin na raw ako nito dahil hindi daw ako nababagay sa mundo ng mga tao. Kailangan daw ako sa kaharian nila at ipapakasal sa kanilang prinsesa upang makapagparami. Iyak daw ng iyak si inay noon dahil sa mga nadidinig at nasasaksihan. Habang nag-usap ng mga orasyon si Mang Andres ay panay daw ang suka ko ng mga putik, tuyong dahon at mga ugat ng halaman. Tumagal ng halos 1 oras ang ginawang gamutan ni Mang Andres bago tuluyang nagapi ang nakasanib sa akin. Nang magmulat ako ng mga mata ay wala akong maalala. Ang pagkakaalam ko ay nakatulog lang ako, pero nang makita ko ang nagkalat na putik sa sahig at ang mga tuyong dahon at ugat ng halaman ay nakaramdam ako ng panlalamig sa buong katawan at kinilabutan ako ng husto. Ipinaliwanag naman ni Mang Andres ang mga nangyari. Ayon sa kanya ay nakunan ako ng isang taga-ibang lugar, kaya sinundan ako hanggang sa aming bahay. Isa daw itong elementong naninirahan sa mga bundok at mapunong lugar. Bihira daw itong kumada ng mga lalaki kaya tiyak daw na may kung ano sa akin ang nagustuhan nito. Itinanong ko rin sa manggagamot ang tungkol kay Diwata pero hati ang kanyang naging kasagutan tungkol dito. Maaaring ito raw si Maria Capra, ang diyosa na pumapangalawa kay Maria Makiling at tagapangalaga ng mga hayop sa kagubatan. Makalipas lamang ang 1 buwan ay unti-unti nang naigalaw ko ang aking mga binti at unti-unti nang bumabalik ang timbang ko. Sa ngayon ay nakakalakad na akong muli at bumalik na ang dating sigla ko. Madalas pa rin akong magkamping mag-isa pero sinisiguro ko nang hindi na ako mapupunta sa maling bundok.